Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 6 sa 71 skeletal sample na nakuha sa missing sa Bungeros sa Taal Lake, posibleng buto ng tao. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Ipinasilip ng PNP Forensic Group sa media ang itsura ng skeletal remains na nakuha sa Taal Lake sa gitna ng paghanap sa mga nawawalang sa Bungero. Kabilang dito ang isa sa 6 na samples ng butong hinihinalang galing sa tao batay sa unang pagsiyasat ng unit. Makikita sa larawang ibinahagi ng Forensic Group ang portion ng hip bone o balakang ng isang kalansay na nakuha sa lawa ng Taal. Maliban dito, ipinakita rin ng pulisya ang iba pang samples na bahagi naman ng lumbar section o gulugod ng isang individual, pero hindi na ito pinakunan muna ng larawan sa media. Kasama ang 6 na ito sa 71 samples na hawak na ng Kapukrame. Ayon kay Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, hepe ng PNP FG DNA Laboratory Division, dadaan ito sa segregation na tatagal ng 5 to 7 days at DNA cross-matching na tatagal ulit ng panibagong 5 hanggang 7 araw. Very challenging po ito kasi considering po na submerged po siya sa tubig. So, and at the same time po, just to give you an idea, we received 91 samples po ng buto. Hindi naman po malalaki lahat, may malalaki, may mga maliliit, pero it's just to tell you po yung kung gaano po ka-challenging po itong mga ginagawa po namin. At the same time po, hindi po kami nagbibigay po ng false hope sa kanila na saying na madali to, mabilis to. Kinumpirma naman ng isa pang source sa police unit na hindi buto ng tao ang mga una ng skeletal remains na mistulang sunog na makita sa lawa at maaring galing umano sa hayop. Ipinagtanggol din ng PNP-FG ang umano'y mishandling sa nabanggit na mga labi. Unlike the academic po, real case scenario po ito, marami pong mangyayari, marami pwedeng mangyayari na hindi po namin control. So although hindi po kami yung gumawa noon po, ang iniintindi po namin is sa mga ganyan po mga scenario, marami pong po na hindi namin makakontrol. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, mga naserbisyuhan ng Pasig River Ferry Service sumampa na sa mahigit 78,000. Iniulat ng Metropolitan Manila Development Authority na dumadami pa ang mga naseserbisyuhan ng Pasig River Ferry Service. Batay sa datos ng MMDA, sa unang semestre ng taon o mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito, pumalo na sa 78,058 ang mga naserbisyuhan ng naturang ferry service, na itala naman ang pinakamataas na ridership o bilang ng mga sumakay dito noong Enero. Nananatili namang libre ang pamasahe sa ferry service na bumabaybay sa 13 istasyon na nakaposisyon sa mga lungsod ng Pasig, Makati, Mandaluyong, at Maynila. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.